Pang-anim na araw na mga ka-dreamers, buhat ng manalasa itong laway-laway, virus na umatake sa ating alagang mga manok. Nakakalungkot, nakakadismaya. A day after natin maisaayos yung kanilang tutuluyan, saka naman dumating yung virus sa atin. Tinitingnan ko dito yung anggulo dahil sa nasa remote area po tayo mga ka-dreamers. Ibig sabihin, malayo po tayo sa mga kapitbahay. Ang area namin, lupaing ito mga ka-dreamers, ay napapaligiran ng mga sapa. Tapos may ilog po tayo. Malalambak kung tawagin. Malayo po sa mga kapitbahay. Pero ngayon, ito yung nangyari. Ito yung pinakamalalang nangyari sa ating mga alagang manok. Buhat ng nandito kami sa sakahang ito. Ang tinitingnan kong anggulo dito mga ka-dreamers, yung virus carrier ay yung mga wild animals. Lalong-lalo na yung halo. Ano bang Tagalog sa halo? Comment nyo po dyan sa comment section. Pero yung halo sa Cebuano terminology, yun yung kumakain ng mga bulok na karne. Gustong gusto nila yun. Siguro nadala dito sa area natin tapos nakatuka yung mga alagang mga manok. Ayan, doon nagsisimula. Yun yung suspetsa ko. Ang virus na ito ay hindi mainam kainin ng tao yung manok. Nakakahawa po siya. Delikado. Kaya yung ginagawa natin ngayon, susunugin natin na naman yung mga nangangamatay na manok. Mas mainam, mas safety po yung ating kalusugan. Kaya wag na natin patagalin. Magsunog na naman tayo ng manok para safety. Yan. Talagay na natin sa naglagablab na apoy. Yan, ang laki oh, paber. Ito pa. Yan. Saka natin siya lalagyan ng basang bunot. Yan, babaw. Para matupok. Yan, nangangamoy na. Ako sa part ko talagang nagsimula itong virus ay sinabayan ko yung aking alagang mga manok. Dahil sa halos 150 na po sana yung ating mga alagang manok, balak ko sana mag-market na ngayong month of April 2025 para makabawi na. Pero hindi talaga sila umabot. Sad to say, kailangan natin mag-move on. Sinubukan ko pa rin yung pamaraan na mag-quarantine po tayo ng mga manok na may virus na para hindi mahawaan yung iba. Pero hindi po talaga umobra. Isa-isa po silang naglaglagan. Yan, pumutok na yung kawayan na inilagay natin. Medyo delikado. Tulungan nyo po ako pag-pray na makarecover. Medyo masakit po talaga sa bangs, sa damdamin, pagmasdan yung ating mga alagang manok na ganun yung nangyari. Dahil sa mahigit isang taon na, buhat ng inalagaan natin yung ating mga alagang manok para dumami sana. Magkaroon tayo ng malawak na farm ng native na manok. Ngayon magsisimula na naman tayo. Tulungan nyo ako mag-pray na sana may matitira pa. Hindi ko alam yung mangyayari pa bukas. Kung ano naman yung sitwasyon sa ating mga alagang manok. Dahil sa marami pa pong yung naghihingalo na. Hinayaan ko silang mamatay talaga dito sa bakuran namin sa paligid para masabayan sila dun sa kanilang paghihirap. Biglang nalungkot yung aming bakuran mula nang manalasa itong laway-laway virus na umatake sa ating alagang mga manok. Ayan mga ka-dreamers, dahan-dahan nang natutupok yung manok na isinalang natin. Naway masusunog na. Tuluyan na pong mamatay yung virus na laway-laway na umatake sa ating alagang mga manok.